Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapanalig. At upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, atin hong aminin pagsihan ang mga nagawa nating kasalanan. Sabay po natin ipahayag. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawa nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo, bilang pananggat pamatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayoy natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siyang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.
O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseo, sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin niyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa 3 araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal na bayan ng Diyos, mga kapanalig, muli magandang umaga po sa inyong lahat. At ang ating mga pagbasa, kung inyong pinahinggang mabuti, ay akman naman sa ating pagtatapos sa buwan ng Santo Rosario, na kung saan ang itinuturo ng buwan ng Santo Rosario ay ang kahalagahan ng pananalangin. Kaya sabi nga ni Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. At hindi nagtatapos doon, stays together where? Together and forever they will go to heaven, no? Sapagkat yun ang rurok kung bakit tayo nagsisikap magpakabuti, nagsisikap magpakabanal. Kaya nga sa unang pagbasa sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso, ipinapaalala ng apostol na ang kalaban natin ay sino? Walang iba kundi ang dyablo, ang masamang espiritu, si Satanas. At paano natin malalabanan si Satanas? Sinabi ng Apostol San Pablo kung ano mga dapat nating gawin. Isuot natin ang Espiritu Santo. Kaya dito ay dinitalye niya, helmet ng kaligtasan, isuot ninyong helmet ng kaligtasan, kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu, tapos ay pa niya, taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig. Itong lahat ng ito ay pagsusuot natin, pagsasabuhay natin, pagsasaloob natin ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Dati ipinapakilala sa mga bata, sa lahat ng mga mananampalataya, mga Kristiyano, na ito'y araw ng mga banal. Hindi araw ng dyablo, hindi araw ng demonyo. Kaya yung mga pagko-costume na mga impacto, mga dyablo, ito'y mga ika nga hindi akma sa ating pananampalataya. Do ang pinakamahalaga naman dito ay hindi panlabas,
kundi yung ating pagsusuot sa kalooban natin ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Baka nga nakasuot ka ng banal, ang loob mo naman napakadungis, napakarami mo ng bitbit na sama ng loob, galit, poot, di parang ganun din yon. Hindi ka nga nakasuot ng pangdiablo, ang loob mo naman masahol pa. Kaya ang dinadalisay dito ay ang ating kalooban, no? Ang dinadalisay dito na inilalapat natin ito sa kaloob ng Espiritu Santo. Kaya nga ito mga banal na ating pagdiriwang bukas, All Saints Day. Ano ba yung kanilang mga ginawa? Ano ba yung kanilang mga pamamaraan upang mga ito ay kanilang mapagtagumpayan ng mga hamon ng diablo, mga pakana ni Satanas? Ano iyon? Una ay kababaang loob sa harap ng Diyos. Napakahalaga ang kababaang loob sa harap ng Panginoon. At ikalawa ay ang pagtalima sa kanyang kalooban o ang pagsunod dito. Amen? Sapagkat hindi tayo makakatupad sa atas ng Diyos, una, kung hindi tayo mababang loob, at ikalawa ay kung hindi natin pagsisikapang sundin ito. Kaya yun yung mga sinasabi, pagsusuot ng mga bagay na makapagpapabuti, makapagbabanal sa tao. At yun ang sinasabi sa Ebanghelyo, no? Sa Ebanghelyo, dito hinahamon si Jesus na parang hindi siya na-appreciate, na parang hindi siya nakikita, na hindi siya napapahalagahan. Tayo ganun din. May mga sitwasyon sa ating buhay na ang Diyos para sa atin na hindi natin nakikita. We are preoccupied of so many things. Mga bagay na makamundo, mga bagay na minsan ay ang ating mga kahinaan, ang ating mga kasalanan na parang hindi tayo makaigpaw. Parang napakahirap para sa atin na mag-transcend to surpass on it. Kaya ito'y paalala sa atin ni Jesus na huwag tayong mag-alala. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong magdalawang puso, magdalawang isip sa paghawak, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat si Jesus, alam natin na ang kanyang pagtalima sa kalooban ng Panginoon ay hindi maalwan. Siya ay nagdusa, siya ay naghirap, siya ay nagpakasakit, siya ay namatay. Na sinasabi dito na sa ikatlong araw kung ano mangyayari sa kanya. Siya muling mabubuhay. Ibig sabihin, anuman ang hirap, anuman ang pagdurusa, anuman ang ating mga pagsubok, mga minamahal kong kapanalig, at the end of the day, matatapos ang lahat ng ito. Magtiwala tayo sa Panginoong Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang mahalaga ay ang ating una, kababaang loob na tumalima sa kalooban ng Diyos, at ikalawa ay ang ating pagsusumikap na tupdin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Minamahal ko mga kapanalig, mula sa ating misyon na maging propeta ng mahabaging pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Ating itutugon, makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway maging tapat sa kanyang pagiging propeta, na ituro sa mga tao sa ating panahon ang mga tamang bagay na pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga naghahangad at nagpapagal para sa isang magandang bukas, naway hindi panghinaan ng loob o maghinanakit dahil sa mga pagtuligsa at paglaban sa kanila. Bagkus, palakasin sila ng pag-ibig para ipatuloy na sumulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. At tinawang tanggapin ng bukas sa loob ang salita ng Diyos, gaano man ito kahirap o magbibigay lamang ng agam-agam para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit naway hindi mapagod sa kanilang pagbibigay kalinga na mayroong personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Yaong mga yumao naway gawing malinis ng magpapapagaling na biyaya ng Diyos.
Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Aba, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Aking ama, si Reynaldo, sa kanyang death anniversary today. 4th year na siya, no? 4th anniversary. At gayon din ang intensyon para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Rosalina at Abraham Blanca Flor, Romeo and Elisa Tolentino, Cecilia Gonzalez Dumnaque. At sa lahat ng mga humihiling ng ating dasal, idalangin natin sa Panginoon. At sa tulong at panalangin ng mahal na Ina ng Diyos, ating dasalin, Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal na Birhen ng Veritas, Ipanalangin mo kami. lahat ng mga anghel at banal sa langit, Ipanalangin niyo kami. ang lahat ng ito'y ating hinihiling sa ngalan ni Jesucristo ang ating Diyos, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid, pa itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na amin ihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghela nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Minamahal kong mga kapanalig, pigit natin ang ating mga mata sa tayong sulok na naaabot ng himpilang ito at ipagkatiwala natin sa Panginoong Diyos ang ating mga kahiling at suliranin na nais ipaalala sa atin ng Panginoon kasama natin siya sa lahat ng yugto, sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawat dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig at ni Honesto na aming obispong tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Sumandali natin silang alalahanin at ipagdasal. At ang mga walang nakakaalala sa kanila. Kaawaan mo po sila, Panginoon, at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang birhen ng katotohanan, ng kanyang kabiyak ng pusong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Puspos ng pag-ibig sa Diyos, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapanalig, narito ang Panginoong Hesus ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Siya ang daan patungo sa langit. Siya ang katotohanan ng ating pag-iral. Siya ang buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mapalad tayong lahat na inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo at ang mga mahal nating yumao ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos daw ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat. Ang inyong mga pamilya at mahal sa buhay, ang inyong mga pagsusumikap, ang inyong kalusugan at kabuhayan na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong puspos ng biyaya at busog sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos!